Sige, Don, sandali lang, Don, ha? May flash report. May nagmamadaling na balita mula kay Michael Rogas. Mike, napatay na? Ay, kasama nga Joe, meron ng natanggap na report dito sa ground na galing mismo sa tanggapan ng PNP na itong suspect kasama Joe ay namatay na. No, napatay na ito ng Philippine National Police sa room 501. 501. Room 501, ito yung nakuha natin informasyon nang ito ay makita ng hanay na Philippine National Police at ay agad itong pinaputukan. Wala pa masyadong detalye kasamang Aljo dito nga naturang report na ito pero kinukumpirma na dito sa ground ng pamulaan ng PNP na napatay na nga itong naturang suspect na ito kasamang Aljo. So, confirmed Caucasian looking Banyaga? Foreigner? Yan yung binabanggit niya dito sa ground. Wala pa masyadong detalye pero binabanggit pa lamang sa mga oras na ito ang naturang suspect ay napatay na ng mga tropa ng Philippine National Police kasamang Aljo. Nasukol sa room 501, fifth floor yan. Room 501, yung ibinigay na informasyon. Dito naman sa ground ng hanay ng PNP. At ito naman ay kinumpirma na ni PNP Chief General Bato de la Rosa na napatay na nga yung naturang suspect sa room 501 nitong Resort World Manila. Pagka sinabi natin 501, ito ay nasa 5th floor kasamang Aljo. Okay. Sige. Okay. Babalik kami kasama ng Aljo. Good night sa karagdagan ni Talipa nitong development story na ito. Matapos nga ang atensyon dito naman sa Resort World Manila. Para sa Radio Vision, Michael Rogas, Media na Bayan. Report mula tayo, update dyan po sa Resorts World sa lungsod ng Pasay. Don Giraldo sa linya natin telepono. Don, kamusta na ang sitwasyon dyan sa Resort World? Sa ngayon, John, makikita natin na patuloy na lumalabas ang maitim na usok galing doon sa second floor ng Resorts World Hotel. Ito yung nangyaring pagsunog ng suspect sa ilang mesa o table games doon sa loob ng hotel. Ang iba namang mga miyembro ng pulis ay iniisa-isa ang kwarto para hanapin yung suspect na hanggang sa ngayon ay hindi pa may kapagbigay ang ating mga pulis kung nasaan talaga yung sinasabing suspect na isang Caucasian. Kaya sa ngayon, pinapalayo pa rin yung mga media, naka-standby pa rin yung ilang mga kagagawad ng ating mga pamatay sunog, mga miyembro ng pulisya dito sa palibot ng Resort World. Ang balita, pumunta daw yan sa kotse, sa parking area ng Resorts World at doon kumuha ng barel. Totoo ba yan, Don? Gano'n nangyari? Yung account ng ilang mga nakakita nung pagsisimula. Nagsuot ito ng bonnet, nagdala ng barel, may dalang gasolina, at saka nagtuloy-tuloy na binaril yung mga LED TV. Yeah, monitor. TV screen dyan sa loob ng casino. Okay. Tayo nga yung grupo natin sa PTV, ang isa sa mga unang nakarating at yung ilang mga lumabas, nakalabas galing doon sa loob ng casino, yung sabi nila nung magpaputok yung suspect, yung iba nagtago sa mga CR, tapos nagkanya-kanyang labas. Hindi naman daw ito namarel ng mga tao sa loob. Walang intensyon pumatay, kundi manggulo lang talaga. Kasi ang pinagbabarel, yung mga TV screens, yung mga monitors. Tapos, tinangka nito na maglabas ng halagang 1 milyon at 130 million pesos ng chips. Chips? Oo. Pero na-recover naman, mukhang na-recover yung mga chips. Na-recover? Saan na-recover ng mga polis? Doon din sa loob ng casino, siguro nailagay na sa bag. Oo. Tapos naiwan. Nagkakagulo na, naiwanan niya. Yung mga sinasabing, Doon, paano nakapasok yung mga gamit niya, lalo na yung baril and even yung gasolina? Di ba mahigpit yung seguridad dyan sa mga resorts? Nung hinaharang daw, ayon sa account ng mga nakakita, hinaharang daw ito, pero nung magpaputok, mukhang nagpulasan din yung mga security. Radyo ng Bayan. Report. Salamat sa Michael Rogas. Don Giraldo, balikan natin, Don. Yes, John, Serena.
Nagsimula yung kanilang clearing operation mga bago mag alas 6 ng umaga. Ayun yung Okay. pinasag na yung mga salamin sa second floor. Tapos inisa-isa ang mga kwarto ng mga kagawad ng SAP. Tapos may nakausap tayong dalawang babae na ginising nga, kinadyakan yung kanilang pinto, pinababa sila. Mhm. Yung dalawa pala nilang kasama, naglalaro sa casino. Tumawag sa kanila nung nawag lalabas kahit anong mangyari, ilak yung pinto dahil medyo may kaguluhan. Hindi nga nila alam na nagkaroon na ng barilan sa labas. Mahimbing yung tulog nila, nagising lang sila dahil nagsasagawa na ng clearing operation at hinahanap yung suspect, yung ating mga pulis. Ay, yung mga nawawalang mga kamag-anak mga pumunta riyan, no? Nag-aalala. Nakita na at yung mga Empleyado pa eh. nasugatan, yung mga empleyado nasugatan na idala na sa ospital, yung mga tumalon. Yung mayroon na kanina, si Mr. Hilyongko, yung isang anak niya, isang manager din sa loob ng casino. Nung nangyayari yung kaguluhan, tumawag pa raw ito sa kanya. Pero hanggang kanina, mga bandang alas 6, hindi pa rin niya malaman kung nasaan yung kanyang anak. Sa trabaho, tinatanong niya kung nasaan, walang makapagsabi. Kaya ang isa ng naipayo namin, baka pwede niyang puntahan na yung ibang mga ospital na pinagdala ng mga nasaktan. Ito yung mga nasaktan nung nagkaroon parang stampede. Stampede, nagkagulo na. Anong oras nagsimula yan? Yung gulong yan, Don? Ito ay mga nasa pasado, mga 12:20, 12:30. Kasi pagkagaling ko ng PTV, alas 10, nasa taxi ako mga 12:40. Narinig ko na yung Balita. nangyayari. Kaya tumakbo na rin kami diretso rito. Don, maliban sa Resorts World, nadamay din ba yung katabi niyang hotel doon sa pagkasunog? Wala naman. Hindi naman. Ang ibig sabihin, yung nasunog lang yung ilang mesa siguro doon sa loob ng casino. At yun yung uso. Kasi hindi naman nagising yung mga guest na iba na natulog. Okay. Ano ba sinunog niya nung suspect? Table. Yung gaya ng nakausap namin ngayon, parang itinagilid niya yung table, binuhusan ng gas, Gasolina. sinindihan na. Kamusta naman ang sitwasyon dyan? Yung traffic, may nakita tayong mga armored personnel carrier ng Marines ba ito o ng PNP? Meron, andyan pa rin? Andito pa rin yung iba, yung isa standby, mga kagawad, yung mga bombero, yung mga mobile ng pulisya, ilang tauhan ng SAP, yung Salis Street, yung buwabaybay sa tapat ng Resorts World, ay halos hindi dinadaan ng bangay yan. Nakasara sa traffic. Yung dito sa labas, yung pagitan ng airport, ng Terminal 3, at itong Resort World, ito yung kasalukuyang masikip ang daloy ng trapiko. Okay, sige. Thank you so much, Don Giraldo, mula dyan sa Resorts World Hotel sa Pasay. Thank you. Maraming salamat, Ranyo. Samantala, Malacanang muna tayo with Alvin Baltasar. Alvin, good morning. Good morning, Aljo. Nanawagan ng palasyo sa publiko na maging kalmado at huwag basta-basta maniniwala sa mga ulat na ang nasa likod ng pangyayari sa Resorts World ay ISIS. Sabi ni Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, wala pa namang kumpirmasyon kung sino yung nasa likod ng pangyayari, kaya panawagan ng palasyo, huwag munang maniwala sa mga anyay unconfirmed reports. Under investigation anya ito sa ngayon, kaya huwag anyang magpapakalat ng hindi kumpirmadong mga balita. Samantala, Aljo, pagpasok natin dito sa entrada ng Malacanang compound ay halatang-halata na talagang naghigpit ng seguridad dito sa pagpasok sa palasyo. Isang gate lamang yung nakabukas, doon lumalabas at pumapasok yung mga sasakyan. Pero bago makapasok yung mga sasakyan, ito ay dumadaan muna sa mahigpit na inspeksyon, pagtatanong, pagka wala kang naipakitang identification card na ikaw ay mayroon transaksyon sa Palasyo ng Malacanang, bumabelta yung ilang mga sasakyang ating nakita. Meron na ring nakapwesto, Aljo at Sarina, na dalawang APC doon sa bukana o entrada ng Malacanang compound bilang bahagi pa rin ng security measures na ipinatutupad upang maprotektan at bahagi yon ng kanilang security measures dito sa Palasyo ng Malacanang.
Balik sa iyo, Aljo at Thank you. Zarina. Sige, maraming salamat si Alvin Baltasar po yan mula sa palasyo ng Malacanang. Tita! Ngayon! Binhamon, good morning! Partner Sarina. Good morning, attorney. Good morning din sa mga nanonood at nakikinig po sa amin ngayong umaga. So, niro-rule out po ng PNP na may kinalaman ng ISIS riyan. Mukhang natalo lang sa sugal, partner. Oo nga, oo At nga. nagwala. Oo. Yung mga naglalabas na kung ano ng mga statements o kaya mga pahayag tungkol sa ISIS, huwag nyo agad paniwalaan. Dapat lang. Huwag na kayo makadagdag sa problema natin. Kasi may problema pa tayo sa Marawi. That's right. Ito'y nasukol na, napatay na, partner. Oo. Napatay na dyan sa room 501, 5th floor ng Resorts World. Oo. Okay. Isa lang. Tapos isa na lang. yan. Oo, dapat tapos na yan. Yung TV monitors lang, mga TV screens. At yung nagtangkap pang pumuslit at kumuha, magnakaw ng mga chips. Grabe. Natalo siguro yun, kaya ganon.